Ang pagiging buksingero ay isang buhay na puno ng sakripisyo at panganib. Ang bawat laban ay nagsisilbing isang buwis buhay na pagsubok, kung saan ang kalusugan at kaligtasan ng isang buksingero ay kadalasang itinataya para sa tagumpay. Ngunit sa kabila ng hirap at panganib na dulot ng sport na boxing, may malaking premyo at kita ring naghintay sa mga matagumpay ng mga buksingero. Ang malaking halaga ng pera ay nagiging kabayaran sa kanilang walang katapusang pagsasanay, dedikasyon at lakas ng loob na sumuong sa mga laban na maaring babago sa kanilang buhay. Gayunpaman, hindi may kakailan natin ng tagumpay na ito ay may kaakibat na mataas na presyo. Kaya naman, sa ngayon nahiyaan niyo ko mga kakwento na ibahagi ko sa inyo kung sino nga ba ang may pinakamalaking net worth o kita ng mga mandirigmang mga Pinoy sa taong 2024. Pero sana ay gawin niyo muna ito. Ang mundo ng boxing sa Pilipinas ay patuloy na magbibigay ng mga bayani na nagpapakita ng pambirang talento at tapang. Kasama sa mga kilalang pangalan sa larangang ito ay sina Marlon Tapales, Mark Magsayo, Jerwin Ancas at John Riel Casimero. Sila hindi lamang nagdala ng karangalan sa bansa, kundi pati na rin ng malaking kita mula sa kanilang tagumpay sa ring. Ang kanilang mga net worth ay nagsisilbing patunay ng sakripisyo at dedikasyon na kanilang ibinuhos sa kanilang propesyon. Jerwin Ancas, isang dating International Boxing Federation Super Flyweight Champion at isa rin sa mga pinaka-successful na buksingero sa kasaysayan ng Pilipinas. Kilala siya sa kanyang teknikal na estilo at hindi matitinag na dedikasyon sa boxing. Sa kabila ng mga pagsubok, nakamit ni Ancas ang malaking tagumpay at ang kanyang net worth ay tinatayang nasa $3 million o mahigit kumulang 174.4 million pesos. Ang kanyang mga laban sa international scene ay nabigay daan para sa mga high-paying fights at endorsement deals na naging dahilan ng kanyang patuloy na pagyaman. Si Magsayo ay ang dating WBC Featherweight Champion, isa sa mga batang buksingero na patuloy na umuunlad sa kanyang karera. Mula sa kanyang mga panalo, kabilang na ang tagumpay laban kay Gary Russell Jr. Nakamit ni Magsayo ang isang signifikanteng kita. Ang kanyang estimated net worth ay nasa $2 million o mahigit kumulang 116.2 million pesos. At patuloy na tumataas ito habang lumalago ang kanyang kasikatan. Bukod sa premyo sa mga laban, nakikinabang din siya sa mga endorsement deals at iba pang oportunidad mula sa kanyang status bilang dating world champion. Si Marlon Tapales ay ang dating World Boxing Organization Bantamweight Champion at Unified Super Bantamweight World Champion. Ang buksingero na nakilala sa kanyang matinding lakas at diskarte sa ring mula sa kanyang mga tagumpay. Kabilang na ang panalo laban kay Naoya Inoue ay nakakuha siya ng isang malaking kita. Ang kinita ni Tapales ay umabot na ito sa mahigit kumulang $2 million o nasa 116.2 million pesos. Ang kanyang mga tagumpay mga kwento ay nagbigay sa kanya ng mga sponsorship deals at opportunities para makakuha pa ng malalaking premyo. John Riel Casimero, ang dating 3-division world champion, ay isa ring buksingero na nagpamalas ng lakas at tapang sa international stage. Ang kanyang mga tagumpay sa ring tulad ng pagkapanalo niya laban kay Zulani Tete ay nagbigay sa kanya ng malaking kita. Ang kanyang net worth ay nasa 4 to 5 million US dollars o nasa mahigit kumulang 200 million pesos. May ibang source din ang nagsasabi ng net worth ni Casimero ay nasa mahigit kumulang 2 million US dollars. Kaya salamat sa mga malalaking laban at sponsorships na natamo mula sa kanyang kasikatan. Ang kanyang estilo at pagiging kontrobersyal ay nakatulong upang mapanatili ang kanyang popularidad at magpatuloy sa pagtaas ng kanyang yaman. Ang mga buksingero tulad ni Marlon Tapales, Mark Magsayo, Jerwin Ancas at John Riel Casimero ay hindi lamang nagsisilbing inspirasyon sa mga kabataang Pilipino, kundi pati na rin sa buong mundo ng boxing. Ang kanilang mga net worth ay patunay ng kanilang tagumpay sa larangan ng sports, pati na rin ang sakripisyo at dedikasyon na kanilang ibinuo sa bawat laban. Ang kanilang yaman ay nagmula sa kanilang hindi matitinag na pagsisikap at ito ay magsisilbing alaala ng kanilang ambag sa kasaysayan ng boxing sa Pilipinas. Mga kakwento, sa bawat suntok na tumatama, bawat laban na pinagtagumpayan
at bawat patak ng pawis at dugo na ipinuhunan sa ring, ipinakita ng isang boksingero ay hindi matitinag na determinasyon at walang katapusang sakripisyo. Hindi lang siya isang atleta, kundi isang mandirigmang nagsakripisyo ng kanyang buhay at kalusugan upang mapanatili ang dignidad ng kanyang pangalan at magambag sa isang mas mataas na layunin. Ang tagumpay na nakamit niya sa larangan ng boxing ay hindi lamang nasusukat sa malaking premyo, kundi sa mga prinsipyo at pagpapahalaga na binitawan niyang gabay sa bawat laban. Sa bawat hakbang patungo sa hururok ng tagumpay, ang boksingero ay hindi lamang nagtataglay ng lakas ng katawan, kundi pati na rin ang tibay ng puso na nagbigay daan sa pagkamit ng kanyang mga pangarap at ambisyon sa buhay. Kaya sa ating mga mandirigmang mga Pilipino, kaming lahat po sa inyo ay sumasaludo. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay Kakwentong Chris TV, kay Kakwentong Itad, kay Kakwentong Janet Saison, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.